Magsisimula ang kwento ng ika-18 chapter ng Solo Leveling sa kung saan itong ating bidang si Sung Jinwoo ay nakabalik na sa ospital. Dito nga at makikita nga natin na siya ay ginagawa na ang pull-ups na isa sa kanyang mga daily quest. Ang katawan nga nitong ating bida ay malaki na ang ipinagbago at ipinagbuti nito. Ang mga araw-araw nga na ehersisyo ay unti-unti na rin niyang nakasanayang gawin. May bigla ngang pumasok dito sa ospital habang siya ay nag-ehersisyo at nagulat pa nga itong dalagang nurse na pumasok dahil sa hindi nito inaasahang makita sa loob na kwarto. Humingi nga ng paumanhin itong si Jinwoo dahil sa nasaksihan nito na ginagawa niya sa kwarto. Itinigil na nga nitong ating bida ang kanyang ginagawang push-ups at tumayo habang nahihiya at hindi makatingin itong nurse kay Jinwoo ay sambit nito na siya nga daw dapat ang humingi ng paumanhin. Lumingon nga itong nurse sa ating bida na nakahubad at naliligo sa pawis. Dahil nga dito ay namula itong babae sa kanyang nasaksihan. Hindi niya nga matandaan na ang pasyenteng ito ay merong ganito kagandang katawan. Natanong nitong nurse kung ngayong araw na ba ito makakalabas dito at sinagot ito ng ating bida ng oo. Nahihiya at namumula itong nurse habang tinatanong itong si Jinwoo kung maari niya bang mahingi ang numero nitong ating bida. At nataong din itong ating bida kung ang numero ba ng telepono niya ang tinutukoy nito at nag-oo nga itong nurse at kung ito ay ayos lang ba naman ba daw. Iniisip nitong ni Jinwoo na baka kaya ito humihingi ng numero niya ay baka ipapadala niya sa kanya ang resulta ng mga exam niya. Dito nga ay ibibigay na siya ang kanyang numero dito sa nurse. Lumipat nga itong eksena sa kapatid nitong ating bida na nagsusuot na ng kanyang sapatos. Lalabas na nga sana ito ng pinto ng lumabas itong si Jinwoo sa labas na animoy bagong gising at tinanong itong kanyang kapatid na si Jin-ah na kung papasok na ba ito sa paaralan. Mukhang nagulat nga itong si Jin-ah dahil maaga itong nagising ang kanyang kuya. Habang hawak ang kanyang tiyan ay sinabi na kanina pa siya gising. At pinayuhan itong kanyang kapatid na mag-ingat sa mga sasakyang papunta ng paaralan. Nagtanong itong si Jin-ah sa kanya kung lagi na ba daw itong nag-ehersisyo. Sagot naman itong ating bida na konti nga lang daw. Nagmukha nga daw na naging matipuno ang kanyang kuya at nagdududang kung ang pag-ehersisyo ba ay nakakatangkad rin. Kung ang mga kakalakihan ba daw ay tumataas ng mabilis kapag sila ay tumuntong na sa 20 taon na. Sinabihan nga nitong ating bida ang kanyang kapatid na tigilan na ang mga kakaibang tanong nito at kunin niya na lamang itong payong na hawak niya. Sinabi naman nitong ni Jin-ah na mukhang hindi naman daw ulan ngayon at magiging pabigat nga lang daw ito sa kanyang bag. Ipinilit nga nitong si Jinwoo na ilagay itong payong sa bag nitong kapatid niya dahil magaan lang naman daw ito at pinagsabihan na wag na itong magreklamo. Wala na rin naman nagaw si Jin-ah kahit na nainis pa ito. Umalis na nga itong kapatid niya ng tuluyan at siya naman ay nagpaalam na rin dito. Pagkaalis nga nitong si Jin-ah ay tiningnan agad nitong ating bida ang kanyang system box. Makikita dito na natapos na niya ang 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats at ang kulang na lang dito ay ang 10 kilometrong pagtakbo. Kaya sinabi nitong ating bida na mamaya na lamang siya tatakbo. Habang tinitingnan nito ang kanya braso ay napansin niyang nagkakamuscles na siya. Hindi nga ito makapaniwala na ganito kabilis ang pagbabago ng kanyang pangangatawan dahil lamang sa pag-ehersisyo ng ilang araw lamang. Nakakasigurado nga daw siya na ang kanyang stats ang dahilan kaya ito nagkaroon ng epekto sa pangangatawan niya. Ang kanya nga daw strength stat ay pataas ng pataas. Kaya nang babago ang kanyang pangangatawan ay para maabot nito ang pinakamataas na kahusayan. Mukha nga daw masyado niyang pinaglalaanan ng sobra-sobra ang kanyang strength stats. Naiisip nga nitong ating bida na magmumukha siyang isang napakalaking maskuladong tao ay parang hindi niya ito magugustuhan na itsura. At kung iyong ba ang kahihinatnan niya ay wag naman daw sana. Kahit na nga daw gaano pa kalakas ang pinsala na magagawa niya sa kanyang kalaban ay wala rin itong kwenta kung hindi rin niya naman ito matatamaan. Ang lakas at bilis ay maganda nga daw pagsamahin. Kaya dito muna siya mamumuhunan sa bilis muna. Kung ang lakas nga daw ang pagbabasihan ay kung mas mataas ito ay mas maganda ang kakalabasan ngunit ang kanyang pandama ay mas mukhang mas may kapakipakinabang na gamit sa kanyang tingin. Ang kanyang pinoproblema ay ang kanyang intelihensya. Ito nga daw ay may kaugnayan sa paggamit ng mga abilidad sa mga mahika. Nagdadalawang isip nga ito kung kinakailangan niya ba ito. Nagtatanong nga ito sa kanyang sarili kung tama na ba daw itong ginawa niya sa kanyang stats. Bigla ngang tumunog ang telepono nitong ating bida. Iniisip nito kung galing ba itong tawag sa asosasyon ng mga hunters. Kaya siya ay nagpakilala bilang si Hunter Sung Jinwoo. At mukhang nabunutan nga ng tinik itong nasa kabilang linya dahil sinagot niya na rin itong tawag niya. Nagtanong nga ito kung bakit hindi sinasagot nitong si Jinwoo ang kanyang mga tawag. Nagpaliwang nga itong ating bida na nagkaroon siya ng aksidente kaya siya ay naratay sa ospital. Dito nga ay napagtanto ng kausap niya na kaya pala. Iniba na nga nito ang usapan at sinabing kaya siya napatawag ay dahil hindi pa nito natatanggap ang upa na bayad para ngayong buwan. Mukhang nakalimutan magbayad nitong ating bida ng renta niya sa bahay na tinutuluyan nila. Kung wala pa daw itong kakayahan na magbayad ngayon ay pwede naman daw itong maging ng ilang buwan para makabayad siya. Ayos lang naman daw sabi nitong ating bida at sinabi niya na magdedeposito siya mamaya dito ngayong araw para sa bayad. Kung talaga nga ba daw na nagkaroon siya ng pangalawang awakening ay magkakaroon na siya ng kakayahang kumita ng pera ng mas mabilis para ipambayad sa upa dahil hindi naman daw ito kalakihan.
Kapag mas lalo pa siyang lumakas ay nakakasigurado itong magiging isa na siya sa mga pinakamalalakas na hunters nang wala sa oras. Ang mga hunters nga daw ay kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagtalo ng mga magic beasts. Kapag mas marami kang karanasan at mas mataas ang rank, ay mas marami kang makukuhang mga mas mamahalagang mga essence stones na makukuha sa mga magic beasts. Para makatalo ng mga matataas na ranggo ng mga magic beasts, at dapat mong magsiyasat din sa mga matataas na level na mga gates. Ang mga D-rank at E-rank na mga gates at mas madalang na magpakita, kaya dito ay mas kinakailangan mong makipagkompetensya sa mas maraming mga mababang klase ng mga hunters. Kaya ang mga guilds ay hindi tumatanggap ng mga E-rank na hunters. At ang masaklap pa dito ay hindi madaling humanap ng trabaho bilang isang E-rank hunters. Dahil nga sa mga kondisyon na ito ay siguradong magiging mahirap ang lahat sa kanya. Ang mga opisyal na ranggo sa loob ng asosasyon ang E-rank, at wala nga siyang kahit anumang karanasan na higit pa sa isang C-rank na gate. Ang iyong kita ay base sa iyong kakayahan, kaya sa mga normal na pangyayari, ay hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran bilang ang pinakamahinang hunter ng buong sangkatauhan. Napatanong nga ito sa kanyang sarili kung kinakailangan niya na bang kumuha ulit ng exam para tumaas na ang kanyang ranggo. Ang mga nag-reawakening nga ay siguradong magiging pangunahing laman ng balita. Ang mga tao nga ay mahihilig nga daw sa chinis, at kahit nga daw ang mga hunters ay hindi nakakawala sa mga ganito. Kung mapagtutuunan ito ng pansin ng mga interes ng mga tao, ay kikita ito ng maganda. Ngunit, makakakuha nga rin siya ng mga atensyon na hindi niya asahan. Marami nga ang magugulat dahil kung sakaling malaman nila ito ay siya ang kauna-unahang hunter na kayang palakasin ang sarili na lalakas siya ng lalakas habang lumilipas ang panahon. At ang kanyang ngangang kalagayan ngayon ay imposibleng mangyari. Kaya napagdesisyonan ng ating bida na hindi niya dapat ilantad ang kanyang sarili hanggat hindi siya nakakasigurado na talagang nag-reawakening siya. Sa ngayon nga daw ang kanyang kailangan lang ay kumita muna ng pera. At maganda nga daw sana kung sa isang strike squad siya mapapasama. Dito nga ay may nakita siya sa kanyang telepono na. Ipinapakita nga dito ang isang ginagawang gusali. Dumating nga dito ang ating bida na si Sung Jinwoo. Nandito na nga rin nagtitipon ang iba pang mga hunters sa kanyang pagdating. At lumapit nga dito ang isang hunter sa kanya at pinapalapit sa doon. Nagpakilala nga ito bilang si Hwang Dong-suk at tinanong din ang kanyang pangalan. Nagpakilala nga ito na siya ay si Sung Jinwoo. Tinanong nga ulit siya kung totoo ba na siya ay isang E-rank. Sumagot nga ng oo ang ating bida at mukhang pinagtawanan pa nga siya ng isa, ay ang isa naman ay mukhang nagulat at sinabi pa nito na kilala nga daw siya nito dahil sikat nga daw itong ating bidang si Jinwoo. Iniisip pa nga nito na kung ano nga ba daw ang bansag sa kanya. Si Bunny na ang pinakamahinang hunter ng planeta. Dito nga ay mas natawa pa itong isang hunter dahil dito. Pinigilan na nga nitong si Dong-suk ang mga kasamahan niya dahil kinakailangan nga lamang nilang punan ang kulang sa kanilang bilang. Sinabi nga nitong si Dong-suk sa ating bida na gaya ng sabi niya sa telepono ay mahihirapan nga daw itong si Jinwoo na sumali sa mga C-rank na gate dahil hindi nito kayang kumuha ng essence stone, ngunit bigyan niya ito ng 2 milyong won na cash dahil sa pagpunta niya dito at ito nga ay magandang deal kaya napao na lang itong ating bida. Kaya inabot nitong si Dong-suk ang papel kay Jinwoo upang mapirmahan niya itong kasunduan. Dito nga ay tiningnan niya itong mga kasamahan niyang ma-hunters at napansin niya na meron ditong 5 C-rank hunters at 4 na D-rank o mas mababa pa. Upang makapasok nga sa isang C-rank gate, ay dapat meron itong bilang ng 10 miyembro at dapat ang kalahati dito ay mas mataas pa sa isang C-rank. Ito nga ang mga panuntunan dito. Kaya nga minsan ay ang mga strike squad ay nabubuo at ang mga random na tao ay nire-recruit para punan ang tamang bilang ng quota. Nandito nga lang daw siya para punan ang kakulangan nila ng bilang. At may nagsalita nga dito na parehas nga lang daw silang nandito para pandagdag sa bilang ng mga ito. Nagpakilala nga itong hunter na siya daw ay si Eugene Ho, 22 taong gulang at ang ranggo niya ay D. Hindi nga rin daw siya kasali sa miyembro ng strike squad na ito. Nandito nga rin daw siya dahil kinuha lamang siya ng mga ito gaya niya. Mukha ngang itong ating bida ay nagugulat dito kay Jinho at tinitingnan nito ang kasuotan nito. Sa isip niya ay kung anong merong sa magarbong mga kagamitan nito. Baka nga daw isa itong anak ng isang negosyanteng tikoon o katulad nito. Nagtanong itong ating bida kung ano ang kanyang dapat gawin. Sumagot itong si Dong-suk na wala naman daw, kailangan niya lang daw bitbitin ang mga bag at sumabay sa kanila. Ang laman nga daw ng mga bag na ito ay mga baunan para sa tanghalian, damit, mga kagamitan, mga pamapaunang lunas, at kung ano-ano pa. Nagtanong nga itong si Jinwoo kung pupunta ba daw sila doon ng walang kasamang healer. Masaya naman sumagot ito ng oo si Dong-suk at siguro naman daw ay alam niya na ito, napakahirap nga daw mag-recruit ng isang healer para sa isang pribadong strike squad. Late nga daw silang ganito sa mga gawain nila. Sa isip nga nitong ating bida ay ang strike squad na meron lamang na tangke at mga gumagawa ng pinsala ay mukha nga daw magulo. Nabasa na nga niya itong kasulatan at naiintindihan niya ito na wala itong pananagutan kapag merong mga aksidenteng nangyari sa loob ng dumyon. Parang medyo nabalisa nga siya dahil dito na wala nang ang healer. Tinawag na nga ng mga kasamahan itong si Dong-suk at niyaya na itong pumasok. Sapagkat sila naman daw ang haharap ang makikipaglaban kaya hindi na daw nito kailangan pang ipalinawag kay Jinwoo ang mga maliliit na bagay. Sumang-ayon naman dito si Dong-suk at masaya nga ito na nagyaya na rin na pumasok.
Ito namang si Jinho ay nagtanong kung ano ba daw itong ipinag-aalala nitong ating bida. Dahil nga daw i-rank itong ating bida, ay si Jinho na ang bahalang promotekta dito. Natatawa na nga lamang ang tugon dito ni Jinwoo at mukha nga siyang nawiwirdohan dito kay Jinho. At dito na nga nagtatapos ang ika-18 chapter ng manhwang Solo Leveling. Maraming salamat! Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.